Kumusta kaibigan? Napatay mo na ba ang ilaw? Suot mo na ba ang iyong headphones? At siguraduhin mong nakalak ang pinto ng banyo. Dahil sa episode ngayong gabi ay hindi para sa mahihina ng loob. Ako si Deo, ang inyong host. Tara, makinig ka muna. Kung matapang ka. Isipin mo, isang lumang school sa Japan. Tahimik. At sa dulo, may isang banyo. Malungkot. At may isang cubicle na iniiwasan ng lahat. Doon, magsisimula ang kwento ni Hanako-san. Sinasabi ng iba, isang araw, nagtago siya sa loob ng cubicle habang may gera sa labas. Pumasok siya, isinara ang pinto at umupo sa tabi ng inidoro. Nanginginig sa takot. Naririnig niya ang gulo sa labas, pero hindi siya makalabas. May iba namang kwento na siya ay isang estudyante na binuli. Hinabol siya, tinulak papasok ng banyo at ikinulong sa loob ng cubicle. Sumigaw siya. Kumatok siya sa pinto. Humingi ng tulong. Pero walang nagbukas. Lumipas ang ilang oras. Tahimik na ang lahat. At sa loob ng maliit, madilim na cubicle, sa tabi ng malamig na inodoro, doon siya naiwan mag-isa. Walang ilaw. Walang makakarinig hanggang unti-unting tumigil ang kanyang paghinga. Pero kahit wala na siya, naiwan ang kanyang kaluluwa sa loob ng cubicle. Sinasabi nila hanggang ngayon, kapag pumasok ka ng banyo at lumapit sa ikatlong cubicle, may maririnig kang mahinang katok. Minsan, may tunog ng pag-upo sa inodoro kahit walang tao. At minsan, may sasagot sa'yo. Oo, nandito ako. Kung sakaling gusto mong makita si Hanako-san, may sinasabing ritual para matawag siya. Gawin mo ito ng mag-isa sa isang lumang banyo sa gabi. Pumunta ka sa girls' bathroom o kahit anong banyo ng lumang paaralan. Tumayo ka sa harap ng ikatlong cubicle. Patayin ang ilaw at ilak ang pinto. Kumatok ka ng 3 beses sa pinto. At sabihin, Hanako-san, nandyan ka ba? Hintayin ng tahimik. Wag na wag kang sisigaw. Kung may sumagot, wag mong bubuksan ang pinto at umalis kapag walang nangyari sa loob ng ilang minuto. Pag meron namang nangyari, ikwento mo sa akin. Sinasabi ng iba, kung susundin mo ang ritual ng maayos, maaaring sumagot si Hanako-san. Oo, nandito ako. Hindi mo nga lang siya makikita ng mabuti. Kaya kaibigan, kung sakaling mapunta ka sa isang lumang banyo at nakita mo ang ikatlong cubicle, huwag kang kumatok. Huwag mong bubuksan ng pinto. Dahil si Hanako-san hindi na umalis sa cubicle, naghihintay, tahimik at laging nakamasid. Oo, nandito ako.